Yung kalaban ko yan. Pag matamaan ko yan, putol ulo yan. Kaya si Micah talaga yung ano, yung masasalo niya lahat, yung galit at saka inis. Isa sa inaabangan ngayon ng mga Pinoy boxing fans, itong labanan ng Angas ng Pinas, John Riel Casimero at monster ng Japan na si Naoya Inoue. Lalo na sa ngayon si Inoue ang kinilalang hari sa division, ngunit ayon naman sa mga fans ni Cuadro Alas ay namimili ito ng kalaban at iniiwasan si Casimero. Lalo na si Naoya Inoue ay napabagsak ng Mexican na si Luis Neri, kaya ang tanong ng karamihan, paano na lang kung ang suntok ni Casimero ang tumama, matatapos pa kaya ni Inoue ang laban? Dahil dito, nahati ang opinyon ng mga Pinoy boxing fans. May mga pabor kay Casimero, habang ang iba naman ay kumukontra sa kanya. Ngunit matuldukan lang ang lahat ng ito kung magkaharap na silang dalawa, kung saan hindi lang natuloy ang kanilang laban dahil sa COVID-19 pandemic. Dahil sa tagal na paghihintay kay Inoue, itinapat si Casimero sa isang matinding knockout artist mula Africa, ang undefeated na si Duke Micah ng Ghana, na may bansag na babyface Terminator dahil sa lakas ng kanyang suntok at tibay ng katawan. Bagamat underdog si Micah sa laban, hindi siya dapat balewalain. Bukod sa wala siyang talo nung panahong iyon, may 75% knockout rate siya, dalang record na 24 na panalo, 19 sa pamamagitan ng knockout. Sa amateur boxing, may impresibong record siya na 166 na panalo at 6 na talo at lumaban din sa London Olympics. Isang African champion at WBO International Bantamweight champion. Dahil dito, marami ang naniwala na kaya niyang pabagsakin si Casimero. Determinado siyang makuha ang WBO Bantamweight belt at idagdag si Casimero sa kanyang listahan ng mga napabagsak. I'm hungry for this, so this is what I'm crying for. So people will expect, people will see a good boxing, and I think I will give good performance, and I'm going to bring the title back home to Ghana. You know what I'm saying? So I have to be one of the best boxers from Ghana. Ngunit ayon kay Casimero, hindi siya natatakot kay Micah. Sa halip, galit ang kanyang nararamdaman at ibubuhos niya ito sa laban. Hindi na ako na tataranta sa mga ganun. Parang nasanay na ako kasi lahat naman talaga mga kalaban ko magagaling, undefeated, walang talo. Kaya si Micah talaga yung masasalo niya lahat, yung galit at saka inis. Ang kanilang sagupaan ay ginanap sa Mohegan Sun Casino sa Uncasville, USA. Sa simula pa lang ng laban, matitinding suntok agad ang pinakawalan ni Micah na sumubok sa tibay ni Casimero. Pinatunayan naman ni Casimero na parang bakal ang kanyang panga, tila hindi tinatabla ng suntok ng African champion. Sa pangalawang round, nagpalitan ng mabibigat na suntok ang dalawa na parang gustong tapusin agad ang laban. Ngunit habang tinatamaan, mas lalong naging agresibo si Casimero. Nagsimulang umatras si Micah matapos matikman ang lakas ng suntok ni Cuadro Alas.
Mula sa isang solidong suntok ni Casimero, bumagsak si Mika, ngunit tumayo pa ito at lumaban. Sinubukan ni Casimero na tapusin agad ang laban, ngunit pinakita rin ni Mika ang kanyang tibay. Naglabas pa ito ng dila, tila ba ng asar na kaya lang nito ang suntok ng Pinoy. Sa ikatlong round, nagdesisyon si Casimero na tapusin na ang laban. Mula sa isang solidong uppercut, naalog itong si Mika. Kaya't inawat ng referee ang laban upang maiwasan ang mas matinding pinsala sa African champion. Panalo si Casimero sa pamamagitan ng technical knockout sa round 3. Dahil sa panalong ito, lalong naging mahirap para sa kampo ni Naoya Inoue at Bob Arum na bigyan ng laban si Casimero. Sa inyo namang palagay, kung natuloy ang laban ni Casimero at Inoue, ganito kaya ang resulta ng laban? Pag-usapan na lang natin yan sa baba at salamat sa inyong suporta. Banggitin nyo na rin ang inyong lugar upang malaman natin saan na umabot ang ating video. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.